ni Zeke sa akin. Kakatapos ko ng maglinis at siya naman ay walang trabaho kasi Sunday ngayon. Napansin kong simula nung umuwi na yung girlfriend niya ay palagi niyang pinag-iinitan ng ulo yung mga bodyguards dito. Ewan ko anong nangyayari kasi pag magtatanong ako sa kanya, wala din naman akong nakukuhang sagot. Bakit Zeke? Tanong ko. May napansin akong pumasok dito sa bahay. Malamig nitong tanong sa akin. Yun siguro ang problema niya. Pati pa naman yun ay napansin niya. Natatakot ako para kay Lee. Paano kung nalaman ni Zeke yung plano kong tumakas dito? Ha? Wala naman ako napansin. Sagot ko. Tiningnan ako nito ng malalim para bang binabasa niyang laman ng aking isip. Pag may nalaman akong may ginawa ka ng kalokohan dito, ipapakulong kita, tatandaan mo yan Terry ah. Sabi pa niya sa akin. Nangulang ang naisagot ko sa sinabi niya at umalis na ng silid niya. Pagkababa ko pa lang ay nakita ko na sa hindi kalayuan si Lee at nakatalikod sa akin. Siya na lang ang pag-asa kong makatakas dito. Kaya sisiguraduhin ko na walang mapapansin si Zeke sa akin. Pumasok ako sa kwarto ko at inayos ang mga damit ko. Yung cellphone ay mas itinago ko sa isang malaking libro na hindi ito masyadong napapansin. Pag doon ko yon ilalagay. Nilinis ko naman ang kusina tapos sa labas naman ay nagwalis ako. Nakasanayan ko na itong gawin araw-araw. Pati na rin yung pagluluto ng pagkain. Halos ako na yata naglilinis sa buong bahay na ito. Daig pa nga talaga ang katulong. Pati CR nililinis ko na rin, yung swimming pool, pati ang pagdidilig ng halaman. Kaya minsan ay late na akong magising dahil sa pagod. Sa kalagitnaan ng pagluluto ko ay biglang sumulpot si Zeke at umiinom ng tubig. Bukas, makikita kayo ng magulang mo. Huwag na huwag mo sasabihin na may dinadala akong babae dito sa bahay ah. Maliwanag ba? Sabi nito at tinilikuran ako. Gusto kong umiyak sa saya. Sa wakas, nakikita ko na sila mami at daddy. Buong araw ko nakangisi. Para akong baliw eh. Masisisi niyo ba naman ako? 2 taon na simula na ikinasal ako. At 2 taon kong hindi nakikita ang mga magulang ko. Nung matapos ko na yung pagluluto ko ay pumunta ako sa ikalawang palapag at tinungo ang kwarto kung nasaan si Zeke. Kumatok ako. Pasok. Sabi niya at pumasok na ako. Naabutan ko ito nagtatype sa keyboard. Luto na yung hapunan, kumain ka na. Sabi ko naman, mauna ka na, susunod na lang ako. Kaya lumabas na ako ng silid niya at bumaba para kumain. Hanggang sa matapos na akong kumain ay di pa rin ito dumarating. Kaya napagpasyahan kong ilagay na lang ang pagkain na niluto ko sa isang tray at umakyat sa hagdan. Yung una pumatok ako pero wala namang sumagot kaya pumasok ako. Nabutan ko itong nakayuko at natutulog. Nilapitan ko ito at ginising dahan-dahan. Ilang sandali pa ay nagangat ito ng tingin. Oh, kumain ka na oh. Pag-aalo ko dito. Salamat. Sabi nito at nagsimula ng kumain. Lalabas na sana ako at tinawag ako nito. Terry, bukas magsuot ka ng maayos ng damit ha. Bukas tayo makipagkita sa pamilya mo. Sabi nito habang kumakain. O sige. Sagot ko naman. Sige na, makakalis ka na. Sabi pa niya kaya lumabas na ako ng silid at bumalik sa kusina at hinugasan ko na ang pinagkainan ko. Ibang-iba si Zeke na nakausap ko ngayon kaysa nung nakaraang araw. Sana ganito na lang siya palagi. Na kahit na ang lamig niya ay gusto ko pa rin yung style niya ngayon. Pagkatapos ko ng paghuhugas ay yun naman ang pagpasok ni Zeke. Bitbit ang pinagkainan nito. Bigla ito nagsalita. Yung sinabi ko sa'yo, tandaan mo yun ha. At bukas mag-ayos ka na sarili mo. Sabi pa niya. Pero wala akong gamit sa pag-aayos ng mukha ko.
May pinabili ako kanina, huwag kang mag-alala. Sabi nito at nagsimula ng humakbang papalayo sa kinaroroonan ko. Salamat, sabi ko dito. Tumigil lang ito saglit at nagsimula na namang itong humakbang papalayo. Pumunta ako sa sala para kunin ang pinamili para sa akin. Binuksan ko ito, nakita ko ang laman. May lip tint, face powder, at marami pang iba. Para sa mukha lahat ng iyon. Lahat ng iyon ay may presyo. Sobrang mahal pala nito. Sa mukha pa lang to pero umaabot na 10,000 ang nagastos. Pumunta ako sa kwarto at niniligay ang lahat sa isang maliit na lamesa. Naghalungkat naman ako ng may susuot para bukas. Ang napili ko ay isang red cuff sleeves vintage dress with strap at isang kulay itim na stiletto. Inilagay ko ito malapit sa lip tint at face powder at iba pa. Lumabas na naman ako para magsipilyo. Pagkatapos na uminom ako ng tubig at pumasok ulit sa kwarto ko. Handang-handa ng lahat ng mga gamit at susuotin ko para bukas. Excited na ako. Miss ko na sila mami at daddy. Kumusta na kaya sila? Ano kaya ang pinagkakabalahan nila simula nung ikinasal ako? Siguro na ibalik na ang perang nagastos nun sa kumpanya. Malalaman ko rin naman yan bukas. Humiga na ako at nagdasal. Maraming salamat po Lord at dininig niyo na naman ang panalangin ko. Pagpapasalamat ko sa Diyos at ipinikit ng aking mata at natulog. Itutuloy.